Musta mga idol? For today's video, samahan niyo ako. I-share ko tong paggawa ko ng atis bread. So ayan, napaka-attractive ng tinapay na to mga idol. So para doon sa mga baguhan, pwede nyo pagkakitaan ng video na to. Kung magbabalak kayo gumawa ng mga tinapay. Bali, ang ingredients pala dito mga idol na ginamit ko ay ilalagay ko na lang doon sa ating description ng ating video. Kasi ang ginamit ko dito is ang masa nito ay masang munay. So bali sinabay ko lang para focus lang ako doon sa pag-share sa inyo ng procedure ng atis bread. So bali katumbas nito ay kalahating kilo mga idol. At pinutol ko lang siya ng 70 grams yan mga idol ang putol ko para medyo malaki-laki. Tapos ibenta naman natin siya ng 10 piraso. So ayan sa mga bago pa lang nagsimula gumawa ng tinapay, mas maganda kung magpuputol kayo is gagamit na lang kayo ng timbangan para make sure na puro parehas yung laki ng kalalabasan ng inyong tinapay. So, sa mga ganito na hindi na gumagamit, so kailangan lang dito ng practice lang. O tsansahan lang naman to mga idol. Pag makuha mo na yung tsansa ng tamang laki ng pagputol, magiging tama din yung sukat ng timbang yung magagawa mo. So, pagkauna ay yan pahabain natin na parang ensaymada. So ayan, tuloy-tuloy lang tayo mga idol dyan sa natin. Pag-roll ganun lang siya kadali. Para lang siyang gagawa ng ensaymada. So bali dito ay hindi ko na siya ikinakat masyado para makita nyo yung ginagawa natin. So ayan. Bali, pinahiran ko muna siya ng margarin. Tapos ipinatong ko para hindi siya didikit mga idol. Kasi kung didikit siya, hirapan tayong kunin. Alam mo naman kasi yung ganitong tinapay, lalo na pag malambot, ay dumidikit siya. Kaya pag dumikit, mahirapan ka ng kunin. Kaya ang gagawin natin is bago natin ipapatong ay lalagyan natin ng margarin. So dito nag-umpisa na nga tayo sa paggawa, pagfigura. So ganyan lang ang paghiwa nito mga idol. Bali hiwaan lang natin siya ng paganyan habang i-roll natin siya. So ayan. Yan. So tuloy lang natin mga idol. Yan, tuloy lang natin. Bali ito yung malayo niya nakuha. Yan, ganyan lang. So, dahan-dahan lang ang paggawa. Hindi naman kailangan ng pabilisan mga idol. Basta ang importante lang magagawa natin ng tama. So, yan. Bali, ito na yung ating pangalawang gawa mga idol. Yan, ito na yung pangalawang gawa natin. Yan, para siyang sprocket. Yan. So, ayan, tuloy lang natin. Bali, gaya nga ng sinabi ko kanina, hindi natin siya masyadong ikakat para gusto ipakita sa inyo yung kabuuan talaga ng paggawa. Yan, para kung bago ka pa lang, so makukuha mo yung kasi napaka-importante din mga idol yung kanyang forma, no? Pag hindi mo kasi nakukuha yung tamang forma, parang sunod na paggawa ay parang ayaw mo nang ulitin. Pero kung nakuha mo yung tamang forma, parang gustong-gusto mo pa gumawa uli. Kasi pag ganito mga tinapay, although matrabaho lang siya, pero mabenta naman ang mga ganitong klase ng tinapay kasi
Napaka-attractive naman niya. So ayan, bali tuloy lang natin mga idol. Ayan. Yan. Balik-balik lang naman yan siya mga idol hanggang matapos. Same procedure pa rin siya mga idol. Yan. So ganun pa rin siya mga idol, no. Tuloy-tuloy lang natin. Yan. Yan, same procedure lang yung gagawin natin dyan. Pagputol para maano natin, makabisado natin ang pagputol niya. Yan, ganun lang siya kadali. Yan, parang naglalaro lang naman talaga mga idol paggawa ng tinapay, no. Tuloy-tuloy lang natin yan. Yan. So, yan. So, ang pag ano pala nito mga idol, ang pag roll, mas maganda siguro kung medyo masikip siya, no, kasi pag malambot, pangit siya hiwain na pag malambot. Mas maganda kung ano siya, medyo masikip yung pag-roll niya para pag nagputol, magandang kanyang kalalabasan. Yan lang ating tips para hindi kayo mahirapan sa puputol, no. Kasi minsan kasi pag malambot na siya, parang ano na siya, pag puputulin mo, dadapa na lang siya, no. Kaya hindi mo siya magagawa ng tama. Kaya kung medyo matigas ang yung pag-roll, kahit hindi mo siya agad mahiwa, pag hiniwa mo, okay pa rin. Okay pa rin ang kalalabasan mga idol. Okay pa rin siya, hindi pa rin siya babagsak. So ayan mga idol, tuloy lang natin. Dito malapit na din tayo matapos yan mga idol. Bali pabalik-balik lang siya. Ayan mga idol. So yan lang. Ganun lang ang ating paggawa dito mga idol. So dito mga idol, ito na pinakakahintay natin. Natapos na tayo dito. So bali ang gagawin natin dyan mga idol is papaalsay na lang natin siya ng 2 oras, no? Kasi kung depende pa rin yan kung ano kadami yung yeast na gagamitin natin. So ayan mga idol, pinalsa ko muna siya ng 30 minutes bago ko siya binanyahan ng evaporated milk. So pwede rin naman itlog na egg yolk ang ibanyan nyo. Tapos ayan, pagkalipas ng 2 oras ay naluto na natin. Bali ang init ng ating oven mga idol is nasa 200 Celsius, no. Naluto natin siya ng 18 minutes. So ito na nga ang finished product. Palamigin muna natin. So ayan mga idol, malamig na. Bali dito, alagyan naman natin siya ng margarine. Yan, bali ang margarine dito na linagay natin is tinunaw muna natin saglit sa oven para hindi siya buo-buo. Yan mga idol, tuloy lang natin sa paglagay ng ating margarine. Pwede rin naman butter mga idol yung ilalagay nyo dito. Pwede rin siya. So ayan, ganun lang. Madali. At makakagawa na tayo ng napaka-attractive na tinapay. So tuloy lang natin dyan mga idol. Yan. Lagyan muna natin ng margarine lahat bago natin lalagyan ng asukal. So ayan, nalagyan natin lahat. Isaw-saw na natin dito sa ating white sugar. Yan. Parang ensaymada lang siya mga idol. Kasi nga lang, ayan, ganyan-kanyang itsura. So ayan, tuloy lang natin. Tuloy lang natin mga idol ang ating paglalagay nitong ating atis bread. Yan. Dito nalagyan na natin. So ayan na siya mga idol. Ayan. Lagyan naman natin siya ng konting cheese sa ibabaw para mas maging masarap.
Yan. Kahit konti lang pero optional na lang yan siya mga idol. Paglagay ng cheese dyan, optional na lang yan. Pwede na lagyan, pwede rin hindi na. So yan. So depende na yan, nasa inyo, diskarte nyo na yan. Pwede nga siyang hindi nalagyan ng margarine, ng asukal, optional na lang din yun siya. Kasi munay naman yan siya, kaya masarap na din yan. Manamis-namis kasi ang recipe natin ng munay mga idol. Kaya kahit walang palaman is masarap siya. So ito na ang finished product. So nasa tray na siya. At ready to ano na siya mga idol, display. Thank you for watching.